Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, nagsalita na po ito hong si Senate President Chis Escudero po mga kabida, dito ho sa naging desisyon ng Korte Suprema, laban ho dito sa Articles of Impeachment, laban kay Vice President Sara Duterte, ang sabi po ni Senator Chis, igagalang daw nila po mga kabida, itong desisyon po ng SC, na hindi na po itutuloy ito pong impeachment trial dahil sa kawalan po ng jurisdiction mga kabida itong impeachment court, although yung kanyang sinabi po ay personal po niyang opinion po ito, mga kabida, pero naniniwala po itong si Senator Chis na bagamat meron man pong tutol dyan po sa Senado, mga kabida, dito ho sa naging desisyon po ng SC, pero most of them, majority po sa kanila, possibly tatalima po susundin ito pong desisyon ng Korte Suprema, mga kabida, kung kailan mangyayari po yung magiging desisyon po ng impeachment court, baka sa August 6 daw, mga kabida, Kasi ang nabasa ko po na schedule para ho sa deliberation ho dito, bagamat sinabi po ni Senator Chis na hindi na po kailangan mag-convene itong impeachment court, pero as a Senate, posibleng magdidesisyon po sila, mga kabida, na hindi na po itutuloy ito pong trial po, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan muna natin. Ito pong si Senator Chis Escudero at magre-react po tayo. Narito po. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang ang jurisdiction Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. Ayan po, ang linaw. Malinaw yung sinabi po ni Senator Chis na sa kanya, susundin po nila, ito pong utos po ng Korte Suprema at desisyon po na unconstitutional ito pong articles of impeachment na isinampa po makabida ng House of Representatives laban ho sa Vice Presidente. At sinabi po ng Korte Suprema na wala hong jurisdiction kailanman ito pong impeachment court, dahil simulat sa pool, mga kabida, questionable na po, may depekto na po ito pong articles of impeachment po, mga kabida, laban po kay Vice President Sara Duterte. So, expected po yan, on the part of Senator Chis, considering siya po isang abogado at nakakaintindi ho sa batas, nakakaintindi ho sa desisyon po ng Korte Suprema, at bilang isang officer of the court, mga kabida.
Although meron pong ilan po dyan sa Senado na medyo resistant pa rin, ano, doon po sa naging desisyon po ng SC, ano, mga kabida. Palibhasa po ay yung mga resistant po dito, hindi po mga abogado po, ano, mga kabida. Hindi po nila naiintindihan po yung batas. Okay? Basta lang po, kung hindi po sumang-ayon po sa kanila kung gusto, ano, yun, papalago sila, no? Maalala po ninyo, ito pong si Senator Soto, si Senator Bam Aquino, ano, Senator Risa Hontiveros, ito po yung mga hindi ho sumang-ayon po dito sa desisyon ng SC, ano? Itong mga ito, hindi po mga abogado ito, ano? Hindi po nila naintindihan po ang batas, mga kabida, ano po. Kaya nga, pagbigyan na lang po natin sila, no? Pero dito ho sa mga abogado, okay, alam po nila kung ano yung naging desisyon po ng Korte Suprema, bagamat meron pong medyo hindi sumang-ayon, ano? Pero wala ho tayong magawa eh. Kagaya ng sinabi ko po sa mga previous vlogs ko, mga kabida, ano? Kahit na maglupasay po tayo, mga kabida, wala ho tayong magagawa dito ho sa naging desisyon po ng SC. Kasi again, uulitin ko po, ano, ang SC po, ang bukod tanging institusyon po, mga kabida, no, na binigyan ho ng karapatan ng konstitusyon po natin, 1987 Philippine Constitution, ano, na mag-interpret po ng mga batas po natin dito sa Pilipinas, including ito hong konstitusyon po natin. No? Kung ano yung nakasaad po sa ating saligang batas o mga batas po natin na ginawa po ng Kongreso, mga kabida, ang bukod tanging institusyon na pwede hong mag-interpret dyan kung lumabag ba tayo, mali ba, ano? Hindi ba sumang-ayon sa mga batas o sa ating saligang batas? Ito lang Korte Suprema po, mga kabida. Wala na pong iba. Ni abogado po, hindi ho pwedeng mag-interpret po. Wala hong karapatan yan mag-interpret po ng batas. Ano? Okay? Ang korte lang po o ang Korte Suprema lang po, mga kabida na po. Na? Okay? So, again, kahit na po mali ang desisyon po ng SC, kagaya ho ng sinabi po ni Attorney Sal Panelo, ano, wala ho tayong magagawa po dyan. Kasi sila lang po ang binigyan ng authority po ng konstitusyon na magdesisyon when it comes to question of laws, mga kabida. Okay? So, nararapat lang po, ano, yung sinabi po ni Senator Cheese, sang-ayon po ako doon, ano, mga kabida. At ako naniniwala, mga kabida, na magdedesisyon ito pong Senado, ano, pabor dito ho sa desisyon po ng Korte Suprema. Ano po. Kasi ho, tama yung sinabi po ni Senator Cheese, kung hindi po natin igagalang po ito, ano, posible hong magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. At yung constitutional crisis po, mga kabida, posible hong magdulot po sa atin ng kaguluhan, ano? Pag ang isang desisyon o ang Korte Suprema ay hindi po natin igagalang, anong ibig sabihin po dyan, ano? Posibleng hindi po natin igagalang din ito pong mga lower courts po natin, ano? Okay? Kung may mga desisyon po ang mga lower courts, hindi po igagalang, imagine that. Okay? Ano nang mangyayari po, ano? Kung meron pong desisyon ng korte, okay? Sa ilalim po ng Korte Suprema, hindi po igagalang po natin. Hindi po igagalang po ng mga otoridad, ano? Kasi hindi nga iginalang yung Korte Suprema po, makabida, yun pang mga lower courts. Diba? Chaotic po ang Pilipinas, ano? Diba? Magkakagulo po talaga, mga kabida, kung ganun po ang mangyayari. Kaya nga, itong mga officers of the court, itong mga abogado, dapat sila yung unang nakakaintindi po, mga kabida, sa batas at sa kapangyarihan at mandato po ng Korte Suprema. No? Kaso lang po, may mga abogado po na parang mas magaling pa po sila sa 15 miyembro po ng Korte Suprema. No? Okay? Feeling po nila na mas magaling po sila sa Korte Suprema po, mga kabida. Ano po? No? Na yun yung mahirap po, ano? Yung umiiral sa atin yung, kumbaga, pagiging arrogante, ano? Diba?
The Supreme Court is the Supreme Court. Kaya nga tinawag po silang Supreme Court kasi sila po yung pinakamataas po na hukuman po mga kabida ng ating bansa, no? At wala na pong iba na mas mataas pa po sa kanila, kundi sila lang po, mga kabida. Kaya nga dapat i-preserve po natin ito pong integridad at yung reputasyon po ng Korte Suprema kasi ho, sila lang yung the last arbiter po, ano? The Supreme Arbiter, ano, mga kabida. Ang pinaka mataas pong hukuman na pwede hong magdesisyon whether balik na rin yung desisyon po ng mga lower courts o isosustain po nila mga kabida. Ano? Ito lang pong Korte Suprema. So dapat po hindi po natin pagsalitaan po ng hindi maganda ang Korte Suprema po mga kabida. Kasi sa tatlong branches po ng gobyerno, ano, legislative, executive, at judiciary, para sa akin po, ito na lang po ang natirang matino, mga kabida. Ang judiciary po. Ang Korte Suprema, mga kabida. Okay? Pagdating ko sa executive, ewan ko po. Legislative, ewan ko po. Pero Korte Suprema, mga kabida, judiciary, mataas pa rin ang aking respeto sa kanila, no? Alright? So para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong pananaw po dito, ano? Okay? Naniniwala ho ba kayo na karamihan ho sa mga senador pabor dito sa naging desisyon po ng Korte Suprema, ano? Susundin ba nila ito pong desisyon po ng Korte Suprema na wag na pong ituloy ito pong impeachment trial versus the Vice President? Kasi po wala hong jurisdiction ang impeachment court. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.